Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo at welcome na naman po sa aking channel. Ito na naman ako para mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin sa John or Juan, pero chapter 20 na po tayo. Verse 1 hanggang ito po ay hanggang verse 31. Verse 1 hanggang verse 31 po. Chapter 20 ng Juan po ang aking sharing ngayong araw na to mga kapatid. At kagaya ng dati, bago tayo mag-start, tayo po ay mananalangin. Sige po, magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman o God sa araw na to dahil sa iyong mga salita na aming maririnig, mababasa at mapapag-aralan o Diyos. Buksan mo palagi Lord ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami mag-aaral ng iyong mga salita upang lubusan namin itong maintindihan at ito'y maitatak sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Lord, samahan mo po rin ako, gabayan, turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig o Diyos. Maraming salamat Father God. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain nito. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Muli Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, naming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel, Brother OG po. Doon po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and like niyo po itong video to at mag-comment po kayo at pakishare din ito. At huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po. So ulitin ko lang mga kapatid, nandito pa rin tayo sa John or Juan, pero chapter 20 na po tayo, verse 1 hanggang 31. So mag-start na po tayo. May pamagat po itong ang muling pagkabuhay ni Jesus. So dapat maggalak tayo dito sa ating babasahin mga kapatid dahil nabuhay na muli dito ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Madilim-dilim pa ng unang araw na ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang bato, no? Yung batong nakalagay, yung nakaharang sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo. So naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala, no, nung makita ni Maria na bumukas na nga ni Maria Magdalena na bumukas na ang nakaharang sa libingan ng ating Panginoon sa Kristo. Agad siyang tumakbo at pumunta kila Simon Pedro at sinabi nga na may kumuha daw sa ating Panginoong Kristo. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino na nakabalot po ito sa ating Panginoon sa Kristo. At ang panyo nga ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling telang kundi hiwalay na nakatiklob sa isang tabi, no? Nakatiklob na mga kapatid, nakaayos na. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya naniwala. Hindi pa nila naunawaan na si Jesus ay kailang muling mabuhay ayon sa kasulatan, ano? Kailangang mabuhay ang ating Panginoon sa Kristo, yun ang nasusulat talaga noon pa. At umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiyak sa loob ng libingan na nang yumuko siya at sumilip sa loob,
may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tanong nila Maria, babae, o sabi dito, tinanong nila si Maria nung mga anghel, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus yun, no? Hindi nakilala ni Maria Magdalena noon. Paglingon niya, nakita niya nakatayo doon ang ating Panginoong Kristo. Ngunit hindi niya nakilala. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ang hardinero. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko siya. Sabi niya doon. Sabi, Maria, sinabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Reboni, sabi niya gano'n, o Raboni, na ang ibig sabihin, guro. No, nakilala niya. Raboni, sabi niya. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at iyong sabi dito na sabihin daw sa mga kanyang kapatid na sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Aakyat ako, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sa aking Ama na inyong Ama. Aakyat ako sa Panginoong Diyos na inyo ring Diyos, sabi niya. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon, at sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus, no? Kung ano yung sinabi kay Maria Magdalena, sinabi rin niya. Una na sinabi niya na nakita niya ang Panginoon sa Kristo. Sabi pa dito, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagtipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Kaya sinarado nila ang pinto, ano? Baka may makakita sa kanila, nagtitipon-tipon sila. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Sabi niya, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Amen, no? Nung makita niya yung mga alagad, pinakita niya ang kanyang kamay na butas at yung kanyang tagiliran. No, pagkatapos niyang sabihin yun, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan, at hiningahan niya. At sinabi niya, sumainyo ang Espiritu Santo. Ibinigay niya na sa kanyang mga alagad ang Holy Spirit, no? Amen. Sabi pa dito, pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin, hindi nga pinatawad, no? Sabi niya doon sa mga alagad, ang inyong patatawarin ay pinatawad na nga, ngunit ang hindi nyo pinatawad ay hindi patatawarin. So, kagaya rin ng lagi ko sinasabi, na tayo'y magpatawad upang tayo rin ay patawarin sa ating mga kasalanan. Amen. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at
At kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ng butas ng mga pako sa kanyang mga kamay." Sabi ito ni Tomas, hanggat hindi niya nakikita yung mga butas, hindi daw siya maniniwala na yon ang Panginoong Hesukristo. Sabi pa dito, hanggat hindi sinusot ang aking daliri sa mga sugat niya, iyon at sa kanyang tagiliran. Pagkalipas ang isang linggo, muli nga nagtipon-tipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Pangalawang pagpasok na to, mga kapatid, nakasara, tapos nakita na lang nila na nandun sa kalagitnaan nila ang Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sabi niya. Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sabi ni Tomas. Amen. And amen. Nakakakilabot po. Napakasarap basahin ito. Sa tuwing magpapakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad, talagang sinasabi niya, ang kapayapaan ay sumainyo. Kagaya rin, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang kapayapaan ay sumainyo. Ang kapayapaan ay sumaating lahat. Amen and amen. Sabi pa dito, sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad." Pakinggan natin to mga kapatid. Nung sinabi nga ni Tomas na kapag hindi ko nakita o naisuot ang aking daliri sa kanyang palad at tagiliran, hindi ako maniniwala. Ngayon nagpakita na siya. Sabi niya, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" At sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Kaya mapalad ka, kapatid. Mapalad tayo. Dahil kahit hindi natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, tayo'y nagtitiwala, sumasampalataya sa Kanya. Kaya tayo'y mapalad. Amen and amen. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen and amen. Tayong mga sumasampalataya, sabi nga dito, ulitin ko lang ito. Ang pamagat nito, verse 30 hanggang 31 mga kapatid, ang layunin ng aklat na ito. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Sabi sa 31, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Na tayo sumampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ay anak ng ating Diyos, at upang tayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ulitin ko lang mga kapatid, ikaw ay mapalad dahil kahit hindi mo nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay sumasampalataya. Kaya ikaw ay mapalad. Kaya ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo ng buong puso, na siya ang tagapagligtas natin, na siya ang anak ng Diyos, ng kaisa-isang Diyos natin. Siya ang anak, siya ang bumaba rito para sa ating kaligtasan. Dahil yan ay iyong sinampalatayaan at pinaniwalaan, ikaw ay mapalad at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yan, kapatid, meron na nakalaan na silid doon sa kaharian ng ating Diyos. Amen and amen. Napakaganda nung kanyang muling pagkabuhay. Talaga nagpakita siya sa mga alagad at napakarami niyang himala pang ginawa, mga kapatid, nung siya'y mabuhay. Kaya ulitin ko lang, sinabi niya talaga. Ngayon tinanong niya kay Tomas, ngayon naniniwala ka na ba? Kapatid, ikaw, totoo bang naniniwala ka?
Comment po kayo. Totoo ba nga naniniwala ka na ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos? Totoo ba na naniniwala ka na siya bumaba sa lupa ay binigay ng kanyang ama upang iligtas ka, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan? Naniniwala po ba kayo? At naniniwala ka ba na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Comment po kayo mga kapatid. Comment po kayo. At maraming salamat na naman mga kapatid sa pagsama nyo sa aking sharing ngayong araw na to, ngayong umagang ito. No? Talagang blessed na blessed po tayo. Dahil sa tuwing tatanggapin natin ang salita ng ating Diyos, papakinggan natin, isa sa puso natin at isa sa buhay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ng peace of mind, ng lahat, no? Ng protection. Ganun po ang magkakaroon at yung pagpapala niya ay isa sa atin, sa ating tahanan at sa ating mga mahal sa buhay. Amen. And amen. Tayo po ulit ay lalapit sa ating Diyos na buhay. Tayo ay mananalangin. Magpapasalamat na naman tayo mga kapatid sa ating Diyos. Sige po, magsiyoko po tayong lahat. Yes, Father God in heaven, maraming salamat na naman sa araw na to sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat Lord sa pagbukas mo ng aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at ito'y maitatak sa aming mga puso, sa kailaliman ng aming mga puso at magamit ito sa aming pamumuhay, O Diyos. Salamat Lord sa iyong mga salita. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat sa iyong binibigay na pagpapala sa amin. Pagkakataon upang kami makalapit sa inyo, Father God, upang kami magbago at magsisi sa aming mga kasalanan, O God. Linisin ang aming mga puso't isipan upang kahit sa isip lamang hindi kami makapag-isip ng masama sa aming kapwa, lalo-lalo na hindi makapagsalita ng hindi maganda sa aming kapwa, Father God. Tulungan mo kaming maging mabuti, una para sa inyo, O Diyos, at sa aming mga mahal sa buhay. Ganon din sa aming kapwa. Sa lahat ng tao, Father God, tulungan mo kaming maging mabuting tao, Father God. Linisin mo ang aming puso, linisin mo ang aming kaluluwa, O God. Nawa nga, lagi naming maramdaman sa aming mga puso't isipan ang totoong pagmamahalan sa bawat isa, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Iyaan, Lord, ang itatak mo sa amin, Father God, upang kami lalong hindi makapag-isip ng masama sa aming kapwa, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. And I pray, Father God, na ganun din ang maramdaman ng aming mga presidente sa bansa, sa bawat bansa namin, ang maging maayos, malinis ang puso. Yung may takot sa iyo, Father God, yung sumunod sa iyo. Yun nawa ang kanilang maisip, maramdaman at maitatak sa kanilang mga puso. Hindi lang ang presidente namin dito sa Pilipinas, kundi ang lahat ng presidente sa bawat bansa, O God. Kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, kasama nila sa pamahalaan, O God. Ganun din ang kanilang maramdaman, ang totoong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, O Diyos. Salamat Lord for all the blessings and guidance na lagi mo pong ipinagkakalob sa amin at paglinis mo sa aming bansa, sa lahat ng bansa, O God. Ang pagtanggal ng virus na yan at muling makapamuhay na mas maayos, mas masaya, mas masagana, mas ligtas at mas tagumpay na pamumuhay, O Diyos, nakasakasama ka, O God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit sa pagkakataon na yan. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa aming lahat. Salamat din sa talino, sipag na ibinibigay mo sa mga pastors and bishops and leaders na totoong naglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat din sa binibigay mo sa akin lakas ng loob upang mag-share, talino at sipag, O God, upang ihayag din ang iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa akin at sa aking mga kapatid na handang makinig palagi ng iyong mga salita. Thank you, Lord, sa iyong pagpapala na laging ibinibigay sa amin lahat, sa protection, guidance, at sa iyong salita, O God, na aming sandata sa aming pamumuhay, O Diyos. Salamat, Lord. Again, Lord, please always, Lord, bless us all and guide us all. Muli, Lord, lagi ka namin pupurihin, sasambahin, dadakilain at iibigin ng buong puso at kaluluwa, O Diyos. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din po sa inyo at handa kayo laging makinig ng salita ng ating Diyos. Yung pakikinig na totoo, no? Na handang isapuso ang salita ng ating Diyos. Maraming salamat pong muli.
Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.